Nagpatuloy ang kanyang pagsasanay hanggang sa dumating ang araw na unti-unti na din siyang nakakasabay sa iba. Makalipas ang ilang araw ay parati na siyang may naririnig na ingay sa kagubatan. Sa kagustuhan niya na malaman kung ano ito ay tiningnan niya ito at nagulat siya sa nakita niyang pagsasanay nila Ken at Rose. Gusto ni Rose na ilaga ni Ken ang kanyang mga atake ngunit hindi ito magawa ni Ken dahil paiba-iba ang trajectory ng bawat atake ni Rose. Nang sinubukan nila ito muli ay matagumpay itong nailaga ni Ken ngunit napuruhan pa din siya sa sumunod na atake. Gayunpaman ay tuwang-tuwa pa din siya na nagawa niya ng mailaga ng atake ni Rose. Habang nagpapahinga sila ay dito na tinanong ni Ken ang Black Knight sa pangalan nito. Nagpakilala ito sa pangalang Felm at akala nito ay tatawagin na siya ni Ken sa kanyang pangalan ngunit hindi ito nangyari dahil biglang dumating dito si Blue Rin. Kinagabihan ay narinig ni Felm ang pag-uusap nila Rose at Ken tungkol sa misyon nila Ken. Pinapapunta si Ken ng hari kinabukasan para sa detalye ng kanilang misyon at siguradong may sagot na din ito sa kanyang hiling. Kinabukasan ng umaga pagkaalis ni Ken patungo ng palasyo ay umalis din si Felm na hindi nagpaalam kay Rose. Nang makaharap na nila Ken ang hari ay kaagad nagpasalamat ang hari kay Amako. Katapos ay sinabi nito na para umano sa final missive ay dadalhin nila ito sa Mialark. Sa unahan nito ay ang Beastin territory kaya pwede nilang samantalahin ang pagkakataon na ito na dumiretso dito. Ipinaubaya na ng hari kay Welsi ang iba pang detalye para sa magiging route nila Ken at sa mga bansa na pupuntahan nila.